It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ipinakilala ko ang boyfriend ko sa parents ko. Pero ayaw nila sa kanya. Hi DJ Rocky. Sana mabasa mo ang kwento ko. Medyo matagal ko na itong nasimulan at kamakailan ko lang ito natapos isulat. Itago mo na lang ako sa pangalang Lindsay. At ito ang aking secret file. Kung may mga real life Cinderella siguro sa Pilipinas, malamang isa ako sa kanila. Hindi kasi ako lumaki sa isang mayaman na pamilya. Hindi ko naman ikinahihiya ang pamilyang kinagisnan ko ha. Hindi naman sa ganun, pero talagang laki kami sa hirap. Kami ng mga kapatid ko. Ang nanay ko, namamasukan noon bilang kasambahay. Samantalang ang tatay ko naman, nagbebenta ng karne sa palengke. Madalas, hindi sumasapat ang kita nila para tustusan ang pangangailangan namin. Kaya kaming magkakapatid na lang din ang gumagawa ng paraan para makatulong sa mga magulang namin. Nangangapit bahay kami at naglilinis sa mga bahay na katabi namin. Buti na lang dahil siguro sa awa, pumapayag naman yung mga kapitbahay namin. At binibigyan kami ng kaunting pera pagkatapos naming maglinis. Pandagdag sa kita ng buong pamilya. Pero yun lang, hindi kami nakakaipon dati. Kasi nga, sakto lang para sa aming lahat ang anumang kinikita naming lahat. Ang pagkain namin araw-araw nung mga bata pa kami, hati-hati na kami roon. Madalas, hati-hati kami sa daing na isda. Iilang piraso lang. Makain ko lang yung kalahating parte nung daing. Masaya na ako. Pero kahit ganun pang nakagisnan ko, payapa pa rin ang buhay namin noon. Kaming lahat ng mga kapatid ko. Pangalawa kasi ako sa aming 5. Panganay na babae ako. Hindi man kami kasing sagana katulad ng ibang mga bata. Sinigurado naman ng mga magulang namin na kaming lahat nakakapag-aral sa eskwelahan. Ika nga ni nanay, di bali ng paulit-ulit ang damit at kapiranggot lang ang baon sa school. Ang importante, nag-aaral, natututo, at nadadagdagan ng kaalaman kada araw. Yun ang mahigpit na bilin nila sa amin, ang mag-aral ng mabuti. Dahil edukasyon lang ang aming sandata para umahon sa kahirapan. Hindi namin yun kinalimutan, DJ Rocky. Proud ako sa mga magulang ko na naigapang nila kaming magkakapatid mula elementarya hanggang kolehiyo. Sa paglaki namin magkakapatid, umi-extra pa rin kaming maglinis ng bahay ng mga kapitbahay namin. Yun ang diskarte namin para maitawid ang mga pangangailangan namin sa eskwelahan. Na minsan ay hindi na kinakayang maibigay pa nila nanay at tatay. Naiintindihan naman namin sila. Pinangako namin minsan sa kanila na balang araw, darating din ang pagkakataon na hindi na nila kailangan pang mapagod buong araw para magkapera. Oo, yun na yung pinangarap namin dati para sa kanila. Yayaman kami balang araw. Naging matino naman kami sa pag-aaral, lalong-lalo na ako. Sa aming magkakapatid, hindi sa pagmamalaki pero ako lagi ang nakaka-honor tuwing katupasan ng school year. Kaya madalas, sumasama sa akin sila nanay at tatay para sabitan ako ng medalya tuwing may recognition program sa eskwelahan.
Para sa akin, naging tradisyon na yon sa pamilya namin kada taon. Nung graduation ko noong elementary at high school, nasa honor roll din ako. Kaya siguro sulit ang pagpapagod nila nanay at tatay araw-araw. Nakikita nila na may isa man lang sa mga anak nila nagiging honor student. Hanggang sa nakapag-aral na ako ng kolehiyo, hindi pa rin namin nawala ang pagiging madiskarte. Priority ko ang pag-aaral ko. Education ang kinuha kong kurso para sana makapagturo. Ayoko sana magmalaki pero sa student body organization namin, nahalala kong first year representative sa unang taon. At hindi ko lang inaasahan na yun pala ang magiging daan para makilala ko ang lalaking babago sa takbo ng buhay ko at tutulong sa akin para mairaos ang pamilya ko sa hirap. Itago natin siya sa pangalang Jake. Vice President si Jake sa student body organization namin, kung kaya't naging madalas ang aming interaction sa eskwela. Bilang VP, siya ang uma-assess sa amin ng mga year-level representatives kung ano ang dapat mga gawin. Bukod pa ron, kilala rin si Jake sa buong eskwelahan bilang isang varsity player, basketball player. At dahil atleta, maraming nagkaka-crush kay Jake. Pero iba si Jake, DJ Rocky. Alam niya yung boundaries. Alam niya kung kailan at kung saan ang pupwede. Kasi, tutok din siya sa pag-aaral niya. Scholar din kasi siya, kaya ayaw niyang bumaba ang grades niya. Dahil doon, hinangaan ko si Jake. Hindi ko lang in-expect na mas hahanga pa pala ako sa kanya sa paglipas ng panahon. Kung i-describe ko si Jake, syempre una gwapo. Hindi ko yun ikakaila. Ang gwapo niya. Tapos matangkad, maputi ang balat, maayos ang gupit ng buhok, at matalas ang paningin. Observant na tipo ng tao. At oo, matalino. Tuwing Biyernes ng tanghali, ang meeting namin sa SBO every week. Doon sa may basketball court. Yun lang kasi ang bakanteng oras naming mga officer. Pagkatapos ng meeting, nakagawian na naming magpaiwan para manood ng basketball games kung saan kasali itong si Jake. At hindi ko namamalayan na sa tuwing nanonood ako ng laro nila, lumalalim ang pagka-crush ko sa kanya. Siyempre ayoko lang ipahalata, no? Pero oo, crush ko si Jake noon. At sa katagalan, lalo pa yung tumindi. Kapag lumilingon sa akin si Jake at kumikindat, every time na nakakashoot siya sa court, kinikilig ako. Hindi ko rin namamalayan. Pinagmamasdan na pala kami ng iba naming mga kapwa officer na sa akin lang daw madalas nakatingin si Jake. Ako naman kasi hindi ko yun pinapansin masyado lalo na kapag nagmi-meeting kami. Pero base nga sa naoobserbahan nila, type daw ako ni Jake. At dahil wala akong karanasan masyado sa mga crush-crush na yan, unti-unti ko na rin nagustuhan si Jake. Sa kanya ko lang nun kasi naramdaman yung kiligin, yung feeling na special ka sa isang tao tapos ikaw lang ang binibigyan niya ng ganong klaseng atensyon at wala nang iba. Yun ang nararamdaman ko mula kay Jake. And then fast forward, naging second year representative ako. Si Jake naman ang na-elect na president ng SBO namin the next school year. Lalo pa kami naging close sa isa't isa. Sa gitna ng pagsisikap namin sa mga sarili naming ACADS, mas nagustuhan ko si Jake. Lalo na nung tinulungan niya akong tapusin ang isang research paper sa isang subject ko. Hindi naman siya ang gumawa noong paper, nag-guide lang siya sa akin kung papaano ko yun sisimulan at tatapusin. Bukod sa taglay niyang kagwapuhan, matalino nan talaga siya. Kaya tumodo na ang paghanga ko sa kanya. Hanggang sa alam mo yun, tumatakbo na siya madalas sa isipan ko. Mukhang ito na yata yung sinasabi nilang love. Mukhang mahal ko na si Jake, DJ Rocky. Tapos sumapit ang Christmas party sa school namin. Naging memorable yon para kay Jake. Kasi last school year na niya bago siya graduate. At sa Christmas party na exclusive lang sa aming mga SBO officer, doon niya ipinagtapat sa akin na may feeling siya para sa akin. Tinanong niya ako that time kung pwede raw bang manligaw. Ang sagot ko, oo, pwede siyang manligaw. Pero dapat
ligawan din niya sila nanay at tatay. Yun ang kondisyon ko bago ko siya sagutin bilang boyfriend. Nag-okay siya. Nagsimula na siyang manligaw after nung Christmas party. Consistent siya. Sinasabayan niya ako tuwing vacant periods, tuwing lunch o merienda, at lalo na tuwing uwian. Madalas niya akong ihatid sa sakayan ng jeep. Sinusuguro niya na nakakaupo ako ng maayos sa jeep pa uwi. Tsaka lang siya aalis at uuwi sa kanila. Tapos madalas din niya akong yayain na magsimba tuwing Sunday. Then susundan yung laro ng basketball sa lugar nila. Lagi niya akong ini-invite at sinasama. Pero hindi pa kami ni Jake nito ha. Hindi pa kasi niya nakilala o nakikilala sila nanay at tatay. Dumating din sa punto na tinanong ako ni Jake kung kailan daw niya ako ipapakilala sa kanila. Sinabi ko sa kanya na sige na sa Valentine's Day na lang. Sa bahay na lang kami mag-date para makilala siya ng parents ko at magawa niya yung hiling ko na ligawan sila. So, sumapit ang Valentine's Day. Isinama ko si Jake sa bahay at formal kong ipinakilala kila nanay at tatay bilang manliligaw ko. Ramdam ko yung kaba ni Jake, tagos sa puso, pinagpapawisan ng malamig. At ako naman kinakabahan din, para akong may mabigat na dala sa tiyan ko sa sobrang kaba. First time kong magdala ng lalaking ipapakilala sa mga magulang ko. At ayun na nga, pinaupo na kaming dalawa nila nanay at tatay sa sala. Magkatabi kami ni Jake, kaharap namin sila. At laking gulat ko sa unang tanong ni tatay kay Jake DJ Rocky. At parang gusto kong matunaw ng mga oras na yun. Sa itinanong ni tatay kay Jake, hindi ko yun talaga inasahan mula mismo kay tatay. Basketball player ka raw, sabi ni Lindsay. Ilang babae nang naloko mo, iho? Yun ang unang tanong ni tatay kay Jake. At gustong gusto kong matunaw ng mga sandaling yun sa sinabi niya. Tinitigan ko si tatay, akala ko pabiro lang yung pagkakasabi niya, pero mukhang seryoso kaya dumoble yung kaba ko. Dahan-dahan namang sumagot si Jake. Sir, hindi naman ako ganung klaseng lalaki. Hindi ko niloloko si Lindsay. Hindi ko yun magagawa. Sumagot agad si tatay. Ngayon hindi. Balang araw pwede. Ganun ba? Gano'n mo na pala katagal nililigawan ng anak ko? Sumagot si Jake. Sir, mga mahigit 1 buwan pa lang po. Ang sumunod na tanong ni tatay kay Jake ay, at ano ang kinukuha mong kurso? Sagot ni Jake, Civil Engineering po, sir. Pagkarinig ni tatay, tumitig siya sa mga mata ni Jake at sumagot. Alam mo, iho, dediretso'y nakata. Mag-inhinyero ka muna kaya. Ang ganda-ganda ng kursong kinukuha mo, iho. Sayang yan kung pangliligaw sa anak ko ang uunahin mo. Mahirap lang kami. Kaya mas gusto namin na makatapos muna silang magkakapatid sa pag-aaral. Ayaw namin na may sagabal sa pag-aaral nila. Huwag mo sanang masamain yun, iho. At sana, nagkakaintindihan tayo. Hindi ako nakaimik, DJ Rocky, pero iniabot ni tatay ang kamay niya kay Jake. Kinamayan din ni Jake si tatay pabalik at nagsabi, Sir, naiintindihan ko po. Salamat. Umalis si tatay at doon na natapos ang usapan nila. Si nanay naman, nakatakip lang sa bibig yung kamay niya dahil sa gulat. Pero binubulungan niya kami. Pasensyahan niyo na siya. Malalim ang iniisip ng tatay mo, iho. Huwag ka sana magagalit sa amin, ha? Para sa ikabubuti lang ni Lindsay ang iniisip namin. Sagot ni Jake. Naintindihan ko po, ma'am. Maliwanag po. Lumabas kami ng bahay at nagdesisyon kumain sa isang restaurant. Doon ay humingi ako kay Jake ng pasensya sa naging tugon ni tatay sa kanya. Pinawi naman agad ni Jake ang pangamba ko. Huwag daw akong mag-alala at normal na reaksyon lang daw yun ng isang magulang. Pero sabi niya sa akin,
Lindsay, patutunayan kong hindi ako sagabal sa pag-aaral mo. Huwag mo sana akong pigilan na manligaw pa rin sa'yo. Ikaw lang ang gusto kong babae. Ikaw lang ang gusto kong mahalin. Wala nang iba. DJ Rocky, natunaw ang puso ko sa mga sinabi ni Jake. Nakita ko ring seryoso si Jake sa mga sinabi niya. Kaya kahit labag sa loob nila nanay at tatay, ipinagpatuloy niya ang panliligaw sa akin. Pagsapit ng May 10 bago magtapos ang school year, sinagot ko si Jake at naging kami na nga. Pero hindi naging madali ang relasyon namin. Na-experience namin mag-LDR nung nagre-review na siya para sa board exam sa Manila after ng graduation niya. Halos hindi kami nagkakausap ng ilang araw kasi tutok na tutok siya sa review sessions niya. Kaya minsan, hindi ko napipigilang sumagi sa isip ko kung tutok lang ba talaga siya sa review niya o baka nakahanap na siya ng iba. Kasi halos walang paramdam sa akin ng ilang araw. Pero tuwing nag-uusap naman kami, sinisiguro naman niya sa akin na wala akong dapat ipag-alala. Na dapat pagkatiwalaan ko siya na ako pa rin ang mahal niya. Wala nang iba. Masyado lang siyang bugbog sa review sessions at kailangan mag-focus talaga. Naintindihan ko naman. Sa una niyang take ng board exams, hindi siya kaagad pumasa. Konting puntos lang. Passing rate na sana yung nakuha niya. Aminado akong nanghihinayang ako para sa kanya noon. Kasi ramdam ko yung pagsisikap ni Jake na maging licensed civil engineer. Pero hindi niya yun agad nakuha. Hindi naman siya sumuko, DJ Rocky. Nag-review siya ulit at nag-take sa pangalawang pagkakataon. And this time, naipasa na niya ang board exams. Natupad na yung pangarap niya maging civil engineer. Matapos niyang makapasa, nag-abroad si Jake sa Middle East. Doon na nakakuha ng trabaho. Sa sumunod na taon, ako naman ang graduate ng kursong education. Nag-take ako ng board exam at naipasa ko naman sa unang take ko. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Nag-apply at nagpa-ranking ako agad sa DepEd. Kumuha ako ng mga online training courses pandagdag sa credentials ko. Sa awa ng Diyos, nakakuha ako ng Teacher 1 position sa maikling panahon. Parehas na kami ni Jake na may sariling trabaho. At mas makatutuling na rin ako sa pamilya namin. Fast forward, taong 2021. Nakaranas ng isang matinding super typhoon sa lugar namin. Pansamantalang nawala ng komunikasyon si Jake sa amin dahil maraming nasirang infrastructure. Nung magkaroon na ng magandang signal sa amin, saktong tumawag si Jake para kumustahin ang kalagayan namin. Nagpadala siya agad ng tulong sa akin at sa pamilya ko. Magpa-fundraising din daw sila sa trabaho. Maglalaro sila ng basketball game ng mga kapwa niya engineer na Pinoy at lahat ng proceeds na makakalap sa exhibition game nila ay dodonate sa barangay namin para matulungan din yung mga kapitbahay naming nasa lanta. Pati na rin yung eskwelahan kung saan ako nagtuturo, inabutan din ni Jake ng tulong pinansyal. DJ Rocky, tumaas ang respeto ko kay Jake sa mga ginawa niya. Hindi lang para sa akin kundi sa pamilya ko, kundi pati na rin sa community. Iba siya pag tumulong. All out, lahat ng kayang itulong ibibigay talaga. The next year, 2022, bandang April, nakauwi siya at bumisita siya sa lugar namin. Naka-recover na kami, kahit papano. Doon na sila ulit nagkita ng nanay at tatay ko. Hindi ko makalimutang si tatay pa mismo ang unang sumalubong kay Jake at nagpasalamat sa tulong na ibinahagi niya sa lugar namin. Naalala ko nga ang sinabi niya noon kay Jake. Kita mo na, iho, engineer ka na. Natupad mo na ang mga pangarap mo. Natupad na rin, Lindsay, ang kanya. Tiwala ako sa iyo na kaya mong buhayin si Lindsay. Kung sakaling kayo magkakatuluyan ng anak ko, sa pagkakataong ito ay hindi na kami tututol. DJ Rocky, sobrang saya ang naramdaman ko dahil sa wakas tanggap na si Jake ng mga magulang ko. Napatunayan ni Jake na hindi hadlang ang pagiging isang basketball player para maging isang matinong boyfriend. Nagawa pa nga niyang tumulong sa amin gamit ang talent niya sa pagbabasketball. At hindi lang yun, DJ Rocky. Bago siya umalis pa abroad para sa 6 months contract niya, nagpakain siya sa buong barangay namin at sa harap nilang lahat, nag-propose siya sa akin ng kasal. Siyempre pumayag ako. Ngayon pa ba, natanggap na siya ng pamilya namin?
Namanhikan agad ang pamilya nila sa amin. Mga ilang araw lang ang nakalipas. Tapos bumalik na uli siya abroad hanggang sa natapos ang 6 months contract niya doon. Nag-ipon kami pareho ng pangkapital dahil napag-usapan naming magnegosyo pag uwi niya. At dito na rin siya naninirahan. December 2022, pag uwi ni Jake, naikasal na din kami sa West. Then year 2023, nakapagpatayo na kami ng isang 3-story apartment na pinauupahan namin for commercial purposes. Yun ang naging negosyo namin. At ang mga nagmamanage ay sila nanay at tatay. Natupad din namin yung wish na hindi na sila magkakandakuba sa paghahanap buhay. Tututukan na lang nila ang pag-maintain sa apartment na pinauupahan namin. At doon na rin sila kukuha ng panggastos o pangtustos sa araw-araw nilang pangangailangan. Mukhang maganda naman ang kita, kaya malaking tulong na yun para sa mga magulang ko. At kami naman ni Jake ay hindi na rin LDR. Kasalukuyan ako nagtuturo pa rin sa public school, samantalang private contractor naman. Sa ngayon si Jake. DJ Rocky. Buntis na ako sa panganay namin ni Jake. Baby girl. Nasa 2nd trimester na ako ng pagbubuntis. At sana'y maging ligtas ang pagbubuntis ko. Kung may aral ang kwento namin na pwedeng ibahagi sa mga nakikinig, DJ Rocky, yun ay ang huwag sumuko. Kapag nadadapa, bumangon. Ayusin ang priority sa buhay. Unahin ang dapat unahin. At higit sa lahat, huwag tatalikuran ng Panginoon. Lahat ng tinatamasa namin ngayon ay galing sa Kanya. At sa wakas, hindi na namin kailangang mangapit bahay at maglinis para lang makakain ng sapat. Kahit ano pang sipag ang ibuhos namin sa aming buhay mag-asawa at sa aming pamilya, kung hindi luluubin ng Panginoon ang lahat ng ito, hindi rin kami aasenso. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lindsay at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Yun. Siya yung babaeng nakikita mo na palaging masaya. Pero deep inside, may hinanakit pala. Oo. Alam ko na yung story sa buhay ni Anne. Kasi simula nung naging kami, na-witness ko yung mga pangyayari sa buhay niya. Minsan nga nagpapasundo siya sa akin ng hating gabi kasi nag-away na naman sila ng kapatid niya. Minsan, ng mga magulang niya. Lumaki daw kasi si Anne sa grandparents niya. Pero nung namatay yung lola niya, kinuha na siya ng parents niya. At lolo na lang ang naging kakampi niya sa bahay nila. By the way, nag-meet kami ni Anne sa isang foam party. Ipinakilala siya ng barkada naming si Tin. Unang kita ko pa lang sa kanya. Ang ganda talaga niya. Chubby. Tapos kapag ngumingiti siya, ang cute niya. May dimple pa. Tapos yung isang barkada ko, boyfriend ng kapatid niya at close sila. Crush ko na siya noon pero hindi ko lang pinapahalata. Same school kami nung high school. Kaya naging close pa kami kasi parehas din kaming smoker. Until one day, bigla akong iniwasan ni Anne. Hindi ko kaya na hindi siya kasama tuwing recess. Ang sabi ng boyfriend ng kapatid niya, baka umiiwas daw sa akin kasi nalaman niyang may syota na ako. Ayaw ditong makagulo sa akin. Pero ako yung gumawa ng way para mapansin niya ako. Nagpaturo ako kunwari ng math.
Tinuruan niya naman ako. Sabi ko pa, "Wag mo akong isnabin ha." Tapos ngumiti lang siya at tumango. Grabe. Nung pagkakita ko ng ngiti niya, nahulog na talaga ako ng tuluyan. Kahit may girlfriend na ako, hindi ko mapigilan yung feelings ko para kay Ann. Hindi ko siya kayang layuan. Kasi si Ann lang yung karamay ko sa tuwing busy yung girlfriend ko. Hanggang sa during that time, nag-break na kami ng girlfriend ko kasi immature daw ako. Nung nag-break kami, tuwang-tuwa pa ako. Kasi sa wakas, meron na akong pag-asa kay Ann. At naging kami na nga ni Ann, October 2014. Ang sweet talaga niya. Maalaga. Ang swerte ko nga sa kanya. Lumipas ang 1 year, nagkakaroon kami ng problema sa relasyon, pero nagkakabati rin kami. And then, more than 1 year, nagkalabuan na kami. Hindi ko alam kung bakit biglang naging cold na ako sa kanya. Siguro dahil sa binigay sa akin ng barkada ko na textmate. Parati na kami nag-aaway. Pero hindi ko naririnig sa kanya yung mga salitang maghiwalay na tayo, ayoko na, break na tayo, walang ganon. Hanggang sa paglipas ng panahon, nabitawan na niya yung mga salitang yun. Na meron pang kasamang, pagod na akong intindihin ka. Sa pagkakataong yun, hindi ako nagdalawang isip. Nag-agree ako. Ang saya ko kasi sa wakas, malaya na ako. Wala nang babaeng magbabantay sa akin. Nawalan kami ng communication ni Anon. Hanggang sa nalaman ko na meron na siyang biglang boyfriend. Selfish mo. Yan yung salitang inulit-ulit niya sa akin. Niyakap ko lang siya tumingi ng sorry. After a few months, bumalik kami sa piling ng isa't isa pero hindi na katulad ng dati. Naging masaya naman kami sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagloko na naman ako. May isang account ako na doon ako nagkaroon ng syota. Hindi alam ni Ann. Pero, isang araw, bigla na lang niya akong nabisto. Pumunta siya sa bahay nang umiiyak siya. Sinabihan ko siya na, edi chat mo yung babae. Pero hindi niya ginawa. Pinagmumura niya ako. Ako naman, niyakap ko siya. Pero kumakalas siya. Tapos, naririnig niya. May tumatawag sa akin. Sabi niya, tumatawag na yung love mo. Tapos bigla siyang tumakbo. Hahabulin ko pa sana siya pero nakasakay na agad siya ng tricycle. Ilang months siyang hindi nagparamdam sa akin. Namimiss ko tuloy siya. Pwede naman siguro yun, 'di ba? Yung magmahal ka ng dalawang tao. Tapos, ilang araw ang lumipas. Buwan ang lumipas. Hindi nagparamdam si Ann sa akin. Nasa balcony kami noon nung nagtatawagan kami ng syota ko. Paglingon ko, tumawag nga siya. Sakto. Nasa girlfriend ko yung phone.
After nun, wala na akong balita sa kanya. Tapos, pagkatapos nun, may nakapagsabi sa akin na gabi-gabi, umiinom ka daw kasama yung barkada mo. Alam ko, nasa proseso ka ng pag-move on. At sabi pa nila, naging masaya ka naman kahit papano. At ayokong mangyari yun na maging masaya ako na wala ako. Gusto ko maging masaya ka nang dahil sa akin. Kaya ang ginawa ko, pinaglaruan kita uli. Ipinaramdam ko sa'yo na ikaw lang talaga yung mahal ko. Gusto ko maging masaya ka nang dahil sa akin. Nagparamdam uli ako sa'yo. Kinuha ko yung number mo sa phone ng boyfriend ng kapatid. Nang hindi niya alam. Kasi hindi niya ibibigay sa akin. Kaya agad-agad kong tinawagan yun. At wala pang 10 seconds sinagot mo. Humingi ako ng tawad sa iyo, Ann. At isa pang pagkakataon. Pero, sabi mo, totoo ba to? Pumayag ka. Tapos ilang araw, ang lumipas ng lamig ka na. Napaisip tuloy ako kung totoong naka-move on ka na sa akin. Pinaglaruan mo lang din kaya yung damdamin ko. Pero, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na matapos ang lahat-lahat sa atin. Ang ginawa ko, sinurpresa kita. Tapos napaiyak ka pa nga, diba? Nagkabalikan uli tayo. Tapos ilang months na naman yung lumipas, nasaktan na naman kita uli. Pero ito na yung pananakit ko sa'yo na hindi mo na ako pinuntahan sa bahay. Ni walang text o tawag. Hindi tulad ng dati na kapag nasaktan ka, pumupunta ka sa bahay. At parang doon ako nalungkot. Sa tuwing niloloko ko siya, pumupunta na yun sa bahay. Pero ngayon, walang na nagpaparamdam sa akin. After a few days, chinat ko siya gamit yung account ni Mama. Sabi ko, I miss you. I'm sorry, gusto ko tang mayakap ngayon. Punta ka sa bahay. Pero ito yung reply niya. Nasa airport na ako ngayon. Pupunta kasi kami sa Bukidnon. Sorry. Pagkabasa ko nun, parang gusto ko magwala. Nasasaktan ako, nagsisisi kasi wala na. Wala na siya talagang pakialam sa akin. Iniwan na niya ako. Ang tanga ko. December. Nakita ko yung mga post niya. Masaya na siya. Ako naman itong nasasaktan na. Nakita ko rin na nakauwi na siya dito kaya chinat ko agad yung best friend niya. Ang sabi niya sa akin, magkasama sila ni Ann at wag ko na daw silang guluhin. Pero hindi ako nagpapigil. Fiesta kasi kaya ang ginawa ko, pupunta ako sa lugar kung saan makikita ko sila. At sakto nakita ko sila. Akala ko papansinin ako ni Ann pero hindi pala. Nakatingin siya sa mga paninda sa gilid kaya nagkunwari na lang ako na gusto kong makausap yung barkada niyang lalaki. Ako naman nakatingin kay Ann. Pero kinakausap niya yung best friend niya. Grabe, parang hangin lang ako sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nakita ko sila papuntang gym. Sumunod ako. Pagkapasok ko ng gym, nakita ko si Ann nakaupo sa gilid. Tinabihan ko siya pero busy siya sa cellphone niya. Hindi niya ako pinapansin. After a few minutes, may lumapit kay Ann. Lalaki. Napamura ako. Gusto kong suntukin yung lalaking yun. Gusto ko yung bugbugin pero hindi ko magawa. Tumayo si Ann at umalis. Tiningnan ko ng masama yung lalaking kasama niya. Tapos, madaling araw, natapos ang disco. Nakita ko si Ann na nakasakay sa tricycle. Sumigaw ako kahit lasing na ako nun.
Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga ibang tao, pero kahit nagsisigaw ako doon, hindi pa rin ako pinapansin ni Ann. Umalis na yung tricycle, naiwan akong tulala. Grabe, tol, ang sakit. Sobrang sakit na binabaliwala ka ng taong mahal na mahal mo. Ilang days rin akong naging pariwara. Chinachat ko si Ann pero minsan niya lang akong replyan. Grabe. Sabi ko, bakit ko nga ba sinayang tong babaeng to? Tapos, ginawa ko lahat ng kaya kong gawin para lang magkabalikan kami until one day, pinalikan niya na nga ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na siya lolokohin kasi na-realize ko na napaka-importante ng taong to sa buhay ko. Wala na akong makikitang katulad niya. Sabi ko sa kanya, you know what, Ann? I'm so happy because you're mine again. I'm sorry for what I did. Kalimutan na natin yun. Magsimula tayo uli. Tapos sinalikan ko siya sa noo. Okay kung kaya mo, sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano yung ibig niyang sabihin dun sa okay kung kaya mo, pero binaliwala ko lang. Basta ang importante sa akin, nagkabalikan kami ni Ann. Pero nung nagkabalikan kami ni Ann, parang hindi bumalik yung Ann na kilala ko. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Parang baligtad yung sitwasyon namin ngayon. Yung ako na yung mas nagmamahal sa kanya. Ako na yung hayok na hayok sa kanya. Hindi na ako makatiis. Minsan na lang siya mag-text, minsan na lang siya mag-chat o nagpapakita sa akin. Di na ako nakapagpigil. Minumura ko na siya. Pinagsasalitaan ko na siya ng hindi magaganda. Kasi minsan lang siya magparamdam eh. Kaya ang ginawa ko, kumaliwa uli ako. Naghanap ako ng babae, but this time hindi niya alam. At hindi niya malalaman. Yun yung tinantak ko sa isip ko. 3 months. 3 months ko siyang niloko nun nung second girlfriend ko. Ang saya-saya ko kasi hindi ako nabibisto nun. Hanggang sa isang araw na surprise ako. Sabi niya, B, aalis na ako papuntang bukid nun. Pero 1 week lang ako dun, babalik naman ako agad. Una hindi ako pumayag pero pinipilit niya akong pumayag. Kaya pumayag na lang ako. Hindi naman niya alam na malaya kaming makakalabas ng second girlfriend ko. May 15, 2018, umalis na siya. Then May 25, naka-receive ako ng message. Ang sabi niya sa akin, "Hi Lex, break na tayo ha. Hindi na kasi ako babalik dyan. Dito na ako mag-aaral. Sorry. Sana magtagal kayo ng girlfriend mo ngayon. 3 months na kayo, right? Stay strong sa inyo." Nanlaki yung mga mata ko ng pagkabasa ko nun. Akala ko hindi ako mabibisto. Nagbulag-bulagan lang pala siya. Pero pinilit ko siyang hindi ako hiwalayan. Pero ayaw na niya talaga. Niloko ko siya ng paulit-ulit. Lesson learned. Once na nasa yun na yung babaeng mahal mo, wag na wag mo siyang lolokohin. At wag na wag mo siyang pakakawalan. Kasi nasa huli ang pagsisisi. At kung nakikinig ka man ngayon, Ann, kumusta ka na? Sorry ha. Alam ko na nagkamali ako. At paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa'yo. Sana mapatawad mo pa rin ako. Sorry kung sa tuwing tinatanong mo ako kung bakit ako nagloloko, ang tanging sagot ko lang sa'yo ay sorry. Sa totoo lang, hindi ka naman nagkulang sa akin. Ako yung nagkulang sa'yo. At ako yung hindi na kontento. Gusto ko lang malaman mo na naging miserable yung buhay ko simula nung nawala ka. Alam ko na masaya ka na ngayon. Nursing attendant ka na. At sana makahanap ka ng lalaking deserving ng pagmamahal mo.
Sayang yung sakripisyo mo sa akin, no? Sinayang ko lahat. At eto ko, nagsisisi pa rin. Kasi wala akong mahanap na babae na kagaya mo. Gusto ko lang malaman mo na nasa puso pa rin kitaan. Hindi kita makakalimutan. Ino-stalk pa rin kita. At masasabi ko, mas lalo kang gumaganda. Muli, ako si Lex. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Tinakpan ng mister ko ang mukha ko gamit ang unan. Hindi ako makahinga. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong tagapakinig ng Secret File sa YouTube. At sa totoo lang, hindi ko inakala na darating ang araw. Nasusulat ako sa programa niyo. Pero ngayon, narito ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joanne. Taga Davao. Ito ang kwento ng buhay ko. Matagal ko na itong kinikimkim. Ito ang aking secret file. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang hirap at bigat ng buhay. Ako ang panganay sa 7 magkakapatid. 3 lalaki, 4 kaming babae. Hindi kami mayaman. Kaya bata pa lang ako, tumutulong na ako sa mga magulang ko. Ako na rin ang naging breadwinner. Kung saan-saang trabaho na ako napunta. Para lang may maipang tustos sa pamilya. Hanggang isang araw, inalok ako ng tita ko na mag-working student. Nagstay in ako sa kanila. Doon ko nakilala ang matalik kong kaibigang si Yana at pinsan kong si Kulot. Sa iisang trabaho, kami. Pati uncle ko. At sa lugar na yun, nagsimula ang lahat. Nakilala ko si Kel. Nalaman kong second cousin ko siya. Unang beses ko siyang nakita. Masasabi kong hindi naman siya gwapo. Maitim, payat, singkit pero hindi naman pangit. Kaya lang habang tumatagal, unti-unti ko siyang nagugustuhan. Hindi ko inaasahan na maaaliw ako sa kanya, na matutuwa ako sa mga biro niya, at matutunaw sa mga ngiti niya. Hanggang sa nag-text siya at dumalas ng dumalas ang pag-uusap namin through message. Then April 13, 2023, sinagot ko siya. Alam kong mali o kadiri para sa iba dahil second cousin ko siya. Pero sa amin na mga Muslim,
pinapayagan ng ganitong klaseng relasyon. Kaya okay lang. Masaya naman kami. Madalas niya akong ihatid sa school. Sinasamahan tuwing Sunday. Minsan nga hindi na ako nakakapasok sa trabaho. At wala namang nangyayari sa amin. Napaka-inosente ng relasyon na meron kami. Pero DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, nakuha pa rin kaming pag-usapan o pagchismisan ng mga tao sa paligid namin. Imposible daw na walang nangyayari sa amin. Kaya nga, nangako ako sa kataas-taasan na walang magaganap sa amin. Oo, nagkikita kami. Pero nandun yung takot sa kalooban ko. At gusto ko na ibigay yung sarili ko sa magiging future husband ko. Then one day, nasa rooftop ako. Nakabukas ang pinto. Naririnig ko yung pinsan kong si Kulot at yung auntie ko na pinag-uusapan ako. Pinag-uusapan kami ni Kel. Nung marinig ko ang pag-uusap nila, napaiyak ako. Hanggang sa tinawag ako. Kakain na raw kami. At hindi ko napigilan ang mga luha ko. Tinanong tuloy ako ng auntie ko, bakit daw ako umiiyak? So sabi ko, narinig ko po na pinag-uusapan niyo ako. At hindi ko inaasahan ang sagot ng auntie ko sa akin. Totoo naman lahat ng sinasabi namin tungkol sa'yo. Maya-maya pa ay biglang may kumatok ng malakas sa gate. Galit na galit. Galit na galit ang uncle ko. Nasaan si Johan? Buksan niyo ang pinto. Nang makita niya ako at napagbuksan ng pinto, hinila niya ang damit ko. Niyugyug niya ako. Nagsalita si Uncle, "Anong sinabi mo kay Kel?" Umiiyak ako, sabi ko wala po. Pero hindi siya nakinig. Tinulak niya ako. Sinipa ako sa tuhod. Then pumasok ako ng banyo. Nilak ko ang pinto. At saka walang patid na humagulgol. Then may isa pa kaming uncle na dumating. Narinig ko na may daladalang baril. Gusto akong palabasin. Takot na takot ako. Pero hindi ko alam kung ano yung mas nakakatakot. Yung galit ba nila sa akin? O yung puso ko na sa sobrang sakit, gusto nang sumabog. Naisip ko, ano ba tong nangyayari? Ano ba tong pinasok ko? Ayaw ba talaga nila sa relasyon namin ni Kel? Mali ba ito? At eto na ba ang katapusan ng buhay ko? Ilang minuto pang lumipas. Kumalma na ang mga tao sa paligid. Then lumabas na ako ng banyo.
Mag-usap daw kami. Fast forward. Hindi ako masyadong makalakad. Dahil malaki ang pasako sa tuhod. Nilihim ko sa mga magulang ko ang nangyari. Sinabi ko lang sa kanila na may sakit ako. Makalipas ang ilang araw, kumalat na ang issue tungkol sa nangyari. Inamin ko na rin sa mga magulang ko na sinaktan ako ng uncle ko. Galit na sumugod ang mga magulang ko sa uncle ko. Humingi naman ito ng tawad sa magulang ko. Then fast forward to June 4. Akala ko ito na ang simula ng paghilom at pagkakaroon ng kapayapaan sa pamilya namin. Kinasal kami ni Kel. Pero isang buwan pa lang kami, nakita ko ang tunay niyang ugali. Nananakit siya. Sinaktan niya ako nang dahil sa isang napakababaw na dahilan. Tinanggal ko ang kumot niya habang tulog kami. Sinabunutan niya ako. Matagal niya akong sinabunutan. Pinagsisigawan. Lumipas pa ang mga araw, lahat gusto niyang kontrolin. Pagkain, pagtulog, kilos, damit ko. Hindi ako makapagsumbong, wala akong cellphone. Kapatid ko lang ang nakakaalam ng mga pasako sa katawan. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Tinapunan ako ni Kel ng isang buong container ng tubig. Takot na takot ako, umiyak ako, basang-basa ako. Gusto kong tumakas sa pamamahay na yun. Pero hindi ako makatakas. Pagkatapos ng ilang araw, okay na naman. Pero tulad ng dati, uulit-ulitin lang. May pagkakataon pa na kinakain ko yung hinain niya kahit busog ako kasi pinipilit niya ako. Pag hindi ko naubos yung pagkain, itatapon niya sa akin lahat ng yun. Araw-araw umiiyak ako. Para bang wala akong pahinga? Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Pero parang hindi ko man lang maranasan na mahalin din ng tama. Nakakapagod. Then nalaman kong buntis ako. Sinabi ko ito sa kanya. Akala ko magbabago siya. Akala ko magiging maayos na kami. Masaya kami, masaya siya. Pero ilang linggo lang lumipas, nag-away kami dahil sa ulam. Sinaktan na naman niya ako. Sinabunutan. Then kinagabihan, tinakpan niya ang mukha ko gamit ang unan. Halos mawalan ako ng hininga. Ginamit ko ang buong lakas ko para maalis ko ang pagkakadagan niya sa unan sa mukha ko. Sumigaw ako ng malakas. Sa pagkakataong ito, tinakpan naman niya ang bibig ko gamit ang dalawang kamay niya. Para hindi ako marinig ng kapitbahay namin. Muntik na akong mahimatay dahil naghahabol ako ng hininga. Ang tagal niyang tinakpan ang bibig ko at ilong. Hanggang sa nahimasmasan siya. At tuluyan na akong umalis dun. Tumakbo ako sa mga magulang ko, umuwi ako sa kanila, dun ako tumira. 3 buwan na akong buntis nang makunan ako. Walang araw na hindi ako umiiyak. Sa anak ko.
Patawad kasi hindi kita naalagaan ng maayos. Gusto ko lang malaman mong hindi mo man nasilayan ng mundo. Mahal na mahal kita. Sa ngayon nasa Maynila na ako. Malayo na sa bangungot ng nakaraan ko. Tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Kel. Naka-move on na ako. Tahimik at payapa na ang buhay ko. Siguro kaya ninais ko na makapagbahagi ng kwento kong ito ay para makapagbigay ng aral sa mga tagapakinig ng programa ninyo. Huwag kayong magmadali. Huwag ninyong ipagkatiwala ang buong puso ninyo sa isang taong hindi nyo lubos na kilala. Dahil sa huli, hindi pagmamahal ang sakit. Hindi yun maituturing na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan sa sarili mo. Huwag kang magtitiis sa maling taong pinili mong mahalin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Joanne. At ito, ang aking secret file. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Anne's Secret File. Si Anne na merong nalamang napakatinding revelasyon at sekreto ng kanyang boyfriend at ng pinsan nito. May lihim palang relasyon ang kanyang boyfriend at ang pinsan nitong si Julia. At ang matindi doon, nabuntis pa ng kanyang boyfriend ang pinsan nito. Hindi lang isang beses kundi dalawa. In fairness naman ito talaga yung example na we should really learn from our mistakes. Kaya dagdagan mo. Charot with the rot. Di ba nga, we should learn from our mistakes. So, kung nagkamali ka na nakagawa ka ng kasalanan sa jowa mo, marami pang ibang kasalanan, kaya yun naman yung gawin mo. Charot with the rot. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Katrina San Jose. Title pa lang ng storya ni Sender, nagigigil na ako. Mas nakakagigil pa lang buong storya dahil puro panluloko ang nangyari kay Sender. Tamang-tama ang story ngayon sa mga issue sa social media. Cheating issue. Naalala ko tuloy yung ex ko. Ex ng Lodi ko. Charot with harot. Siguro lang minsan, hindi tayo natututo sa unang pagkakadapa. Minsan siguro kailangan mong maramdaman yung napakasakit na parte sa pag-ibig bago tayo matauhan. Ang masasabi ko lang, Sender, 1 is enough, 2 is too much. Huwag mo nang hintayin maging dalawa pa ang anak nyo bago ka bumitiw sa taong may saltek. Alright? Actually, nakakaloka itong si Rick. Ito naman sabi ng ating kabisyon na si Zel. Hi DJ Rocky, ang makukomento ko lang sa secret file ni Anne. Mabuhay ka at kayong dalawa ng anak mo. Huwag mo nang babalikan pa yung Rick na yon. At kung ano man ang nakikita mo sa social media ni Julia, i-block mo na lang siya. Nek-nek niya.
Yun lamang po, maraming salamat from Zell. Eto pa sabi ni Darwin, fool me once, shame on you. But fool me twice, shame on me. And masyado ka nang inabuso ni Rick sa pagpapatawad mo sa kanyang pagluloko. Kasama ng sinasabi niyang pinsan niya na ang totoo'y babae niya. But don't worry, makakarma din sila. Actually, iniisip ko kung talagang pinsan niya yun o babae niya. Pero iniisip ko din, baka pinsan niya or malayong pinsan niya. And pwede natin siyang tawaging cousin, tahan. Charot with harot. Ito naman sabi ni Tambay Love. Para sa sender, alam namin na naging bulag ka sa pag-ibig. At sabihin natin naging martir ka. Napakatang mo. Kung sa bagay, nagmahal ka lang naman. At mahal mo talaga si Rick. Tulad ng storya mo sa huli, nakipaghiwalay na siya sa'yo. Nang hindi mo lang nagpapaalam. Nasasaktan ka pa kasi nag-view ka pa ng mga storya nila. At kung ano mang nangyari sa kanila. Kung ako sa'yo, i-block mo na yan. Focus ka na lang sa pag-aasikaso at pag-aalaga ng anak mo. Hindi mo deserve yung ganong klaseng lalaki. Matindi yung ganon, mismong kadugo ang naging asawa. Hayaan mo na lang ang karmang maningil sa kanila. Move on, block mo na. Yun lamang po, happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you so much, Tambay Love. Ito pa sabi ni Dion Oliva, wag na siyang bumalik. Patuloy ka lang sasaktan ng Rick na yan. Shoutout po dito sa Diet Camarines Norte. Thank you, Dion. Ito pa sabi ni Charles, cousin, tahan. Dangerous situation pero ang sagot, masarap siya eh. Charot with harot. Sender, hayaan mo ng boyfriend mo, wala ka nang mapapala dyan. Ito pa sabi ni Jason, yung mga pinsan natin ay mga kadugo natin. Hanggang dun lang yun. Hindi kung saan-saan pa humahantong. Hayaan mo na sila. Take your time muna. Magpakasaya ka. At kung sakali mang masaya din sila sa ginagawa nila, edi sila na. Darating din naman yung karma nila. Okay? Hello din po kay Jobert Vertudazo at ang sabi niya rito ay napakalaki naman ang kasalanan ginawa ni Rick at ni Julia. Sana okay lang ang anak nila. Palakihin mo na lang yung anak ninyo, hayaan mo na si Rick. Mga walang yayan. Walang yay din yung mga taong nakapaligid sa kanila. Kinonsinti pa ang mali. Shoutout na lang po sa Bulacan, Overdrive, Grab drivers, lalo na kay paring Marlon Loyola at Marjon Estorgio at Rosenio Mundas. Uy, in fairness dito kay Jobert tumambay pala dito sa tapat ng MBC Media Group Di kita nakakita kanina, ikaw pala yung nag-aabang ng mga chicks dyan. Sarap. With harot. Anyway, ang dami pa pong nagkomento sa ating secret file for tonight at lahat halos Gina G. As in, galit na galit at gigil na gigil. Dito, kay Rick at kay Julia. Kung talagang may relasyon kasi sila, bakit talaga magpapasok pa ng ibang babae sa buhay? Ang dami kong naiisip actually, like, ginawa ba nilang front etong si Anne para makaligtas dun sa mga chismis na may relasyon sila magpinsan? Okay, inisip ko ganun eh. Pero ngayon, since nalantad na siguro na silang dalawa, wala nang hiya-hiya yan. Baga lulunukin mo na lang talaga lahat ng mga kahihiyan mo nang sa gayon, makakilos ka ng normal. Pero in expense of hurting a woman. And in fairness naman dito talaga sa sender natin, epitome of forgiveness. Nahuli mo na may flash drive, nandun lahat ang video na mga kung ano-anong malalaswang pinaggagawa ni Rick at nung pinsan niyang si Julia. Pinatawad mo. Nagkikita pala ng palihim, pinatawad mo. Na jauntis ng anak ang ama, boyfriend mo, pinatawad mo. Akala mo magbabago na nabuntis ka, aba? Buntis din pala si Julia, siya pa rin ang ama, pinatawad mo. Wow! Ibang klaseng pagpapatawad yun.
Hindi ko sure kung pagpapatawad ba yun na talagang napatawad mo na siya dahil mahal na mahal mo o kailangan mo lang siya. Yung ganun ba? Kasi naniniwala ako ng pagpapatawad. Hindi ibig sabihin ay pagtanggap. Hindi siya equal to pagtanggap. Forgiveness does not equate to acceptance of the person in your life again. Pwede kang magpatawad pero hanggang dun lang yun. Okay, napatawad kita sa ginawa mo sa akin. Hindi na ako magagalit sa'yo. Mag-move forward na ako pero hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko. And that is how you draw the line. Dun ka mag-create ng boundary para sa sarili mo para maprotektahan mo din yung sarili mo. Kasi kung paulit-ulit na nagsisinungaling at hindi nire-respeto ng tao, yung pagkatao mo, yung tiwalang meron ka sa kanya, hindi na ito dapat manatili pa sa buhay mo. Hindi tama na nagtitiis ka sa sakit, lalong-lalo na kung yung tao, patuloy na sinisira yung tiwala mo at walang respeto sa iyo. At dito mo mapapatunayan kung meron kang pagtingin na maganda sa sarili mo. Self-worth, kumbaga. Mahalaga na maganda at meron kang pagpapahalaga sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan tiisin lahat ng sakit. Yung sakit ba na yun, magkakapera ka? Okay lang, titiisin ko yung pagod, sakit, puyat, basta magkakapera ako, ah. Pero kung tinitiis ko lahat, sakit, pagod, puyat, tapos wala namang balik na maganda sa akin, I don't feel good. Tapos wala akong na-earn. Sabihin natin character development na lang, hindi rin. So anong growth yung meron? Distraction siya. So, Ann, wag mong kalilimutan ang sarili. Wag mong kakalimutan yung happiness. Wag mong kalilimutan na meron kang halaga. Kung hindi na ibibigay nung taong pinag-aalayan mo ng tiwala at respeto, yung tiwala rin at respeto na nararapat para sa'yo, wala nang tanong-tanong. Babay na agad yun. Kung hindi man lang nagpaalam sa'yo, para maayos na makipaghiwalay sa iyo, etong si Rick, huwag mo nang habulin. Ano bang pwede niya maging ambag sa buhay? May pera ba yan? Pwede siguro pang ambag dun sa mga pangangailangan na anak ninyo kasi total ama pa rin naman siya eh. Ako, kung mayroon tayong kayang hut-hutin sa mga ama ng anak ninyo, bakit naman hindi? Maging practical tayo ngayon. Grabe, ang mahal po ng gatas, lalo na kung hindi ka makakapag-breastfeed. Tapos, ang mahal din ng diaper. Ang mahal ng mga bakuna. Kung pipila ka sa center, pwede naman. Pero, kapag nagkasakit yung bata, mapa-emergency room ka, ang mahal agad. Tatakbo agad yung bill mo. Nagigets mo, kabisyo? Dapat hindi lang similya yung ambag nung lalaki sa buhay mo eh. Dapat pati yung mga ganyang bagay nakakaambag din. Okay lang kung hindi na kayo magkaroon ng romantic relationship nung tao. Pero yung pagkakaroon niya ng maayos na relasyon dun sa bata, o sabihin nating suporta, pinansyal, malaking tulong na yun para sa'yo. At least makover man lang yung pangangailangan ng bata. Sana pala ginulangan mo na dati pa, no? Charot with harot. Sana
Sana, meron kang matibay na support system sa pagkakataong ito kasi mahirap yung pinagdaraanan mo kung mag-isa kang nagtataguyod ng sarili mong anak. Tapos dalawa lang talaga kayo. Sinong magbabantay ng bata kung sakaling papasok ka sa trabaho or kung may online business ka, okay din naman yun. Kaya lang syempre, minsan kakailanganin mo din ng konting break sa pagiging nanay mo nang sa gayon magawa mo din naman yung dapat mong gawin para mabuhay kayong dalawa. So, you need a really good and stable support system at walang masama na humingi ng tulong at bumalik dun sa mga magulang mo, sa kapamilya mo o sa mga mapagkakatiwalaan mong kaibigan. Because at the end of the day, ito naman yung mga taong hindi ka bibitawan at iiwan sa panahon na ikaw ay lugmok na lugmok. Iwanan ka na ng lahat pero yung mga kapamilya mo talagang nagmamahal sa'yo, hindi yan. Kaya nakakaasar talaga itong mga klase ng lalaki tulad ni Rick. Parang nagkakalat ng lahi. Tapos ang tindi-tindi pa, pinsan pa talaga yung kinana, nakakaloka. Sana mabawas-bawasan na kayo sa mundong ito, no? Kumbaga kung si Thanos lang, 'di ba? Kung pipitik si Thanos. Pag pumitik siyang gano'n ang magiging abo, lahat ng mga manloloko. Nang sa gayon, wala na maging sakit sa ulo. Ay nako. Anyway, Kabisyo, we wanna share secrets. Share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB for top secrets. Bathroom break. Be right back. At ikinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is top. Ay, hindi pala top, sorry. This is Anne's Secret. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero maraming nagsasabing may itsura ako. Dahil maputi ako, matangkad ako, at chinito. Siguro kung makikita niyo ako, mapagkakamalan niyo akong isang Koreano. Maraming pangyayari sa buhay ko. Mukha man akong Koreano na merong matinong pamilya. Produkto po ako ng isang broken family. Panganay sa 4 na magkakapatid. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Kami-kami na lang ang magkakasama sa bahay dahil ang mga magulang ko ay may kanya-kanya na ring buhay. Nagsimulang magkaroon ng problema ang pamilya namin nang manlalaki ang mama ko. Sumama siya sa iba. At si Papa naman, ilang taon din ang lumipas ay nag-asawa na rin ng iba. Pero kahit ganon, hindi siya nakalimot sa pagsusustento sa amin. Sa una, hindi naging madali ang buhay namin. Dahil nga sa sitwasyon namin, hindi na rin ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil maaga rin akong nag-asawa. At siguro, nagre-rebelde din ako nung time na yun, kaya naisipan kong bumukod. Dahil sa lihim na galit ko sa mga magulang ko. Hanggang sa dumating si Kim sa buhay ko. Masaya kami. Mag-boyfriend and girlfriend. Sa umpisa, okay. Hanggang sa nagtatrabaho ako ng maayos. Napagpasya, aminin ko, siya ang totoong first love ko. Ewan ko ba bakit ang lakas ng tama ko sa babaeng yun. Ang ganda kasi niya eh. Napakaputi, napakakinis. Lahat ata ng tropa ko type siya. Pero dahil mabilis pa ako sa kidlat, ako pa rin ang nagwaging. So, ayun. Magmula ng
naging kami, minahal ko siya. Maraming bagay kaming pinagkakasunduan, pero habang tumatagal nga, maraming hindi pagkakaunawaan. Umabot kami ng 6 na taon. Hindi namin nakalaing tatagal kami ng ganon. Dahil wala naman akong naging nobya na umabot ng taon. Naalala ko nga ang pinakamatagal sa akin ay 3 buwan. Ganon ako kaloko sa babae noon. Bigla nga akong nanggo-ghost ng babae kahit matino yung babae. Pero kay Kim, sunod-sunuran ako sa kanya. Lahat ng mga bagay na hindi ko literal na ginagawa ay nagawa ko kay Kim. Na hindi ko maintindihan sa sarili ko, buong buhay ko inalay ko sa kanya. Ganun ata talaga kapag mahal mo ng sobra yung tao. Mahirap i-explica. Maayos ang lahat sa amin ni Kim. Siguro ang kulang na lang sa amin ay anak. 6 na taon na kami, pero wala pa rin kaming anak. Hindi ko nga malaman kung anong problema at sino sa amin ang may problema. Maraming pagsubok ang dumating. Maraming pagkakataon na nabigo kami. Bata pa naman kami. 24 years old parehas. Pero ewan ko. Kaya lang nasa 5 to 10% lang daw ang tsansa. At kung sakaling makabuo, napakaselan daw na magiging sitwasyon. Kailangang alagaan ng sobra. So, ayun, nagbigay ng tips sa amin ng doktor kung paano kami magkakababy. May chance namang mabuntis si Kim basta wag lang daw kaming mawawala ng pag-asa. Pero sa tagal din naming umaasa, para na rin kaming umaasang sadyang wala talaga. Minsan nag-uusap kami ng masinsinan. Tinanong niya ako kung paano kung tumanda raw kami ng walang anak. Okay lang ba sa akin? Sinagot ko siya, oo. Mahal na mahal kita kaya ikaw lang sapat na. Huwag ka nang malungkot, mga bata pa naman tayo. Huwag kang panghinaan ng loob, darating din tayo dyan. Ikaw lang ang mamahalin ko. At nagyakapan kaming dalawa. Hindi ko kayang mawala si Kim sa buhay ko, DJ Rocky, parang hindi ko yata kakayanin. Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng problema. Unti-unting humina ang kumpanya na pinapasukan ko. Hanggang sa umabot ng 3 buwan, nag-notice sa amin na magbabawas ng tao. Kasama ako sa tinanggal sa kumpanya. Paiyak-iyak pa ako noon, hindi ko matanggap. Ilang taon na rin ako doon at napamahal na ako sa trabaho ko at sa mga kasamahan ko. Pero ganun talaga ang buhay. Kaya naganap ako ng trabaho. Kontrata't lang. At dahil doon, madalas kaming mamroblema financially. At lumala pa nung nagkasakit ako. Natenga ako ng 5 buwan. Kaya naisipan na ni Kim na magtrabaho. Siyang inaasikaso. Pag uuwi siya galing sa trabaho, nagsiselebrate kami na na-regular siya sa trabaho. At ako tumigil sa paghahanap ng trabaho. Dahil sumasideline naman sa pagbebenta at pagde-deliver ng frozen goods. Then November 2018, may napansin ako kay Kim. Lagi siyang ginagabing umuwi. Nung una, hindi ko yun pinapansin dahil baka nag-overtime lang siya sa trabaho. Hanggang sa dumating yung time na hindi siya umuwi. Nag-alala ko, tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa nakauwi siya, 5:00 ng umaga. Nag-overtime lang daw sila. Dahil siya yung na-assign na checker sa container na ibinaba nila. Isa pa, peak season na kasi noon kaya inabot sila ng ganong oras. Tinanong ko siya bakit hindi niya sinasagot yung phone niya. Naiwan niya raw sa opisina. Pinaniwalaan ko naman siya at tinayaan ko ng matulog. Nakapag-celebrate kami ng Pasko at New Year ng magkasama. Hanggang sa lumipas pa ang panahon. Naghanap ako ng trabaho. Nag-asikaso ko ng mga requirements ko. OLATS, yung first day ko ng paghahanap ng trabaho.
Napagpasyahan kong dumaan sa monumento. Baka sakaling meron akong ma-applyan doon. Pumasok ako sa isang kilalang mall. At pumunta sa isang sikat na fast food chain. Pagkarating ko doon ay nagulat ako dahil nakita ko si Kim. Hindi ako nagkakamali. Girlfriend ko yun. Live-in partner ko yun. At minahal ko ng ganito, pero bakit mo ako ginanito? Sa nangyari, DJ Rocky, hindi ako umuwi sa apartment na tinutuluyan namin ni Kim. Doon ako umuwi sa amin kasama ang mga kapatid ko. Walang alam ang mga kapatid ko sa nangyayari sa akin. Basta iyak lang ako na iyak. Hindi lumalabas. May mga time na naisip ko na magpakamatay. Nakatulog na lang ako sa mga luha ko. Hindi na rin makakain ng maayos. Bagsak na bagsak ako. Sinisisi ko ang sarili ko na ang tang-tang ako. Bakit ko sila hinayaan at wala man lang akong ginawa? Nanliit ako sa sarili ko. Pagising ko kinabukasan, puno na ng missed calls at text ni Kim ang phone ko. Pati chat. Nasaan daw ako? Bakit wala raw ako sa bahay? Di ko siya sinasagot hanggang sa nalaman niyang nasa amin ako dahil sa kapatid ko. Pinuntahan niya ako sa amin at sinabi ko sa kanya lahat. Sorry siya ng sorry sa akin. Sabi niya hindi raw niya sinasadya. Napamahal lang din siya sa lalaking yun. Napag-alaman kong supervisor niya yun. Hindi raw inaasahan, sadyang mabilis lang daw ang pangyayari. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabay sabing, "Love, mas mahal kita. Sorry sa nagawa kong kasalanan." Iyak rin siya ng iyak nang masabi niya yun. Eto naman akong si Ewan. Ewan ko rin ba't martir ako at super tanga rin. Tinanggap ko pa rin siya at nagsama kami uli. Na parang walang nangyari. Pero aminado ako medyo nag-iba na ang pakilalaki rin na nahuli kong kasama niya. Sila pa rin pala. Iyak ako ng iyak. Sobrang galit na galit ako. Nagising siya sa mga pangyayari, nagtaka pa siya nung una pero nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya, ay inagaw niya pa sa akin yun. Sabay sorry ng sorry sa akin. Gusto ko siyang saktan ng pisikal nung time na yun. Pero nagpigil ako. Umalis ako kahit is oras na ng gabi at tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Lahat ng pwede naming komunikasyon ay pinutol ko na. Binlock ko siya. Nagpalit ako ng number. Hindi ko akalain na ipagpapalit niya lang yung 7 taon naming pagsasama para sa lalaking yun na kailan niya lang nakilala. At magmula no, nag-focus ako sa trabaho para makalimot. Nadistino ako sa Cebu. Pumayag ako. Pagkarating namin ng Lapu-Lapu City, nag-happy-happy kami ng mga katrabaho ko. Nag-beer house kami, pumunta sa kung saan-saan. Nambabae ako ng nambabae. Marami akong nakilalang babae. Karaniwan pastime ko lang. Kung anong ginagawa ko nung teenager ako, ganun din yung ginagawa ko. Kung sino-sinong mamimit ko, para lang mapunan ang pangangailangan ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako masaya. Iba talaga pag merong pagmamahal na kasama. At ayun na, aminado ako mahal ko pa rin si Kim. Bumalik ako sa kalungkutan nung nabalitaan kong nagsasama na si Kim at yung mokong supervisor niya. Ang sakit pa rin isipin na ang tagal na namin, sumama pa siya sa iba. Ewan ko ba kung anong nagustuhan niya sa lalaking yun na kung tutuusin, di hamak naman na mas gwapo ako dun. Pero aminado akong talo ako pagdating sa pera. Fast forward, bumalik kami ng Maynila. Excited ako. Namimiss kong mga kasamaan ko sa trabaho pero may napansin ako sa tabi ng table ko na bago. Agad na ipinakilala sa akin, siya si Grace.
Natulala ako sa babaeng ito, ang cute-cute, maputi, chinita. Na love at first sight ata ako. Dumaan ang mga araw na nag-iiba ang kilos ko. Hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Naging friend ko siya sa FB. Kaya lang nalungkot ako sa nalaman ko. May asawa na siya. At kasal pa. Pero, hindi tumigil ang nararamdaman kong pagkagusto sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas kaming dalawa para kumain. Nilihim namin yun para hindi kami machismis. Nagkamabutihan na nga kami. Nalaman ko, 8 taon na sila ng asawa niya. Nasa abroad to. Wala pa silang anak. Kaya pala kahit may asawa na siya, dalagang-dalaga pa rin kong tingnan. Lumipas ang mga buwan, napadalas ang paglalabas namin. Pagkatapos ng birthday ko, naging kami. Ang saya-saya ko. Palihim ang naging relasyon namin ni Grace. Marami kaming napuntahang lugar, malalayo. Marami kaming pictures together ng magkasama, pero hindi namin pinopost yun. At dahil doon tuluyan ko na ngang nakalimutan si Kim. At bago matapos ang birthday month ko, may nangyari sa amin ni Grace. Hindi ko naisip na kabit ako. Hindi ko inaasahang magagawa ko ang bagay na yun. Ano nga namang magagawa ko? Nag-resign na siya sa trabaho dahil sa pagbubuntis niya. Nalungkot ako dahil hindi ko na siya makakasama, pero mabuti na rin yun. Para maalagaan niya ang pagbubuntis niya. Sinabi niya na uuwi sila ng probinsya nila. Naging okay naman nung una, yung pag-uusap namin, palagi niya ako ina-update. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan, binlock niya ako. Gumawa pa ako ng dummy account para i-message siya. Pero wala na talaga, hindi ko makakontak. Siguro nga iniiwasan na niya ako. At napag-isip-isip niya na mali yung ginagawa namin. Kaya lang ang sakit. Mahal na mahal ko na siya. Kahit alam kong bawal. At hindi kami pwede. Mahal ko talaga siya. Namimiss ko siya. Palagi akong lutang sa trabaho. Pag naaalala ko siya, sana man lang kausapin niya ako. Kahit yung minsan lang yun, sapat na sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, nasaktan na naman ako. Siguro nga ito yung karma ko sa mga katarantaduhan na pinaggagawa ko noon. Sinisingil na ata ako ng panahon. Until now, depressed ako, DJ Rocky. Huling balita ko kay Grace, baby boy, ang baby namin. Si Kim naman nagpaparamdam uli sa akin pero hindi ko na pinapansin dahil wala na akong pake. Sana makalimot na ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lexus at ito ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra. And welcome to the program Rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik at nakakakiliting pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka husgan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Gusto lang naman natin ngayong labasan ng ngiti sa ating mga labi o di kaya naman tigasan ng pangakakatawa. Kaya naman magsama-sama tayong i-welcome ang ating Rated SPG Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Magandang gabi. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa kanila? Pangalan ko po ay Yet. Pakiulit nga Yet po. Si Yet po, Yet. Yet. Tama ba? Y-E-T. Yes po.
Wow, parang may pinagmulan niyang Yet na pangalang yan ah. Yet, ilang taon ka na? 47 po. Wow, 47 years old. Yung tunog mo sa amin parang 31 lang ah. Yet, Yes po. tagasan ka? From Capiz. Capiz. Okay. Ilonggo po. Ilonggo. Hindi na ako Yes. magpapaligoy-ligoy pa. Yet 47 from Capiz. Ano ang rated SPG top secret mo? Okay. Ang top secret ko po ay isang mahilig po ako nung uso pa yung text-me. Tapos yung una akong nakapag-text-me, kaibigan ko po nagpa-load, tapos binigay niya po yung number niya sa akin, yung kaibigan ko kasi yung load niya pasa-load, nagkamali yung niload ng kaibigan ko, tapos pumasok dun sa babae na yun nga naging text message ko sa huli, pero sabi niya i-text meet mo, tapos yun tinext meet ko nung gabi na yun hanggang nag-reply na kami hanggang conversation. Tapos nung start nagpakilala ako kung saan siya, kasi sa kabilang bayan siya, malayo. Tapos yun nga umpisa nun, lagi kami tumatawag kasi mahilig nga ako noon dati nung DJ Rocky na mahilig sa mga phone 6.6. Kaya Mahilig ka saan? opo, Mahilig ka sa phone chick? phone 6 po. Phone chicks. Phone Oo, chicks. phone chicks. Mahilig ka sa ganon. Yung tipong meron kayong binabanggit na A, E, I, O, U, pero gamit yung cellphone, tama? Yes po. So nagpo-phone Marami akong chicks experience kayo. noon, talagang ganun. Nung Opo, time na yan. yun, meron lang kayong cellphone number, tapos ang gamit mo na Ano po? cellphone nun, Putol-putol. hello, Yet, eto bang Yes. gamit mong cellphone nung time na yun, yung tipong dekipad pa? Yes, nag-ipad po kasi yung unang nagka-cellphone ako 5110 pa noon. Tapos kami yung nagkakabit ng mga signal para lang makagamit kami ng signal kasi wala dito ng cell site noon sa probinsya namin. So wala pang camera nun, wala pang camera yung mga cellphone, ganon. Opo, ganun po. Okay, so mahilig ka dun sa... Mahilig na ako maging teammate bago lang cellphone ko noon eh. Okay, sige. Tapos etong etong naka-text mo sa cellphone na babae na tinext mo dahil nagpa-load sa inyo tas nagkamali yan. Ano nang nangyari sa inyo? Kinuha ko nga, nagkakilala na kami. Tapos niyayaya ko lang na kung mahilig din sa mga ganong chat 6, tapos mga phone 6. Pumatol naman. Tapos noon, nag-try kami mag-phone 6 kasi nga nabuboard siya noon, may karista daw siya. Ano? Wait lang, sandali lang. Dahan-dahan lang Yet kasi... Opo. Kasi wala tayong hinahabol dito ha. Andali lang, medyo nasashock ako sa lahat ng mga naririnig ko. Ano tayo? Blow by blow. Sandali lang ha. Kumbaga, bawat nangyari, kailangan himay-himayin natin yan, okay? Opo. Sige. Opo. So, tinext mo etong si ka-phone Opo. chicks. Tapos, etong chicks na to, pumayag dun sa kagustuhan mo na kung po pwede mag-phone chicks kayo. Opo. Paano mo Kasi siya nga, napapayag? Kasi single mom daw siya. Tapos nung una, mga tinitext-meet ko lang. Tapos sabi ko, mahilig ka ba sa mga kasi ano ba experience mo? Sabi ko, mahilig ako kasi imagine ako, ganun. Sabi niya, ako din. Sige, try natin. Sabi so yun, tinawagan. Tapos sabi niya, maglalaro din daw siya, magpa-raos. Ganun. Kasi sa siya, nagbo-board kasi siya, may anak siya, pero maliit lang yung kwarto niya nung pumunta ako first na meet namin. Ay, Yun nga. wait Pero lang. mga Sandali lang. Nagkita na kayo. Bago kayo magkita, syempre, dun muna kayo sa cellphone, di ba? Oo, sa cellphone muna. Okay, dun sa Inabot cellphone. pa kami ng buwan. Inabot pa kami ng buwan bago ako mag-meet sa kanya. Pero madalas yung pagpo-phone chicks nyo nun.
Opo, madalas. So, paano Talagang- ginagawa yun sa cellphone? Kasi hindi ko pa talaga siya ever na parang napanood o kaya na-experience o kahit ano. Parang wala akong ka-idea tungkol dito sa kinukwento mo eh. So, paano siya nagsisimula? Like, Sa una. paano? Sa una, siyempre chat ko muna. Sabi ko, parang sinisix mo rin siya sa text. At yun, umainit na kayo, umainit din siya. Tapos tawagan mo na lang siya kasi nga, yun na nga, may gagawin niya alam niya na ang gagawin niya. Kaya, yun. Tapos, Sumisigaw? May sumisigaw ba? Mag-AIO na siya. Nag-a-AEO na. Paano yung mga AEO niyo? Ganon. Tapos, oh. Ganon siya. Tapos, siyempre, din siya, hot na hot din. So, paano ka nagre-respond dun sa sinasabi niyang AEO? Kasi nag-iiko nga sa loob ng CR siya nga eh. Kasi kwarto niya doon, maliit. Tapos yun niya, sa CR siya. Tapos ako siyempre sa kwarto din. Kinukwento niya rin kung ano yung suot niya, mga ganon. Siyempre, tinatanong ko rin kung ano na, nakakubad ka na ba, mga ganon ba. Talaga? So, pag ganun, tinatanong mo, meron ka pa bang suot, ganun? Tinatanong ko pa, anong suot mo, anong kulay taas mo, baba, ganon. Ha? Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang ginawa ninyo sa phone chicks? Yun na nga, bali, siyempre, nagsabi na ako nga, sa personal na lang mag-meet tayo para. Siyempre, gusto niya rin kasi single mom siya kasi noon eh. Talagang wala siyang asawa, namatay. Tapos, nag-meet nga kami, tapos, first meet talaga namin, yun na. May dinaanan ko sa bayan nila kasi nagmamanicure yun. Tapos, hinintay niya ako sa boarding house, hinahanap ko pa siya, tagal ko pa hintayin sa kabilang kanto kasi nga hindi ko alam kung saan yun kasi nga hindi ko kabisadong bayan nila kasi nagbo-board nga siya. Tapos nung nandun na ako, hinintay ko, sinundo niya ako, tapos dinala niya ako, pero may anak siya, dalaga, yata grade 5 yun or grade 6. Kasama niyo yung anak niya? Opo, pero sa nag-aaral yung anak niya, sabi niya ako lang mag-isa sa boarding house, yun na. Tapos pumunta ako doon, tapos yun nga, siyempre gusto ko rin, wala namang sabi na mahal mo makaagad, pero siyempre naging kami na kaagad sa sa cellphone, ganun. So mag-on na kayo bago pa kayo talaga magkita ng personal? Oo, kasi inabot na kami ng buwan na hindi pa kami nagkita personal. Kumbaga sinagot niya rin ako kasi parang na-inlove na rin, ganun. Kumbaga na-inlove na siya sa'yo. Pero ikaw, na-inlove ka ba talaga sa kanya? Oo, siyempre ako, kahit sa cellphone nun, madali ako ma-inlove. Kaya ang boses, makagaya mo, mga ganun. Bakit kagaya ko? Hoyet! Nakaka-inlove. Di ba, mayroon naman talaga nakaka-inlove yung mga boses lang. Oo, pero hindi. Bakit pati ako sinama mo pa dito? Ito po. Hindi ko narinig po. Okay, buti na lang. Okay, Yet, mag-focus tayo dito sa nakilala mo sa cellphone, ha? Nung unang beses mo siya nakita, anong reaction? Sino kamukha niyang artista? Siyempre, unang beses nyo palang nagkita, di ba? Wala pa namang Facebook nung time na yun. Siyempre, nakita ko siya, hindi naman ako sabi na nagtingin sa sa mukha, pero hindi naman sa pangit, hindi naman sa magkagandahan, hindi sabi nga siya eh. Tapos siyempre ako, sinanong ko rin, baka sabihin baka tsaka rin sa akin, baka sabihin niya pangit ako, sabihin mag-react din siya kung pag nakita niya ako. Pero wala namang problema na nakita na ako. Yet, sandali lang, parang nagiging ka na, boses daga ka na. Lakasan mo yung boses mo nang mas maintindihan ka pa namin kasi itong mga kinukwento mo, syempre, hindi naman lahat talaga naiintindihan kapag mabilis ka magsalita tapos mahina pa yung boses mo. So lakasan mo, tapos medyo bagalan lang natin yung pagsasalita ng sa gayon ay maintindihan ka ng lahat ng mga kabisyo nating nakatutok ngayon sa Love Radio, okay? Sige pa. Yun na nga po, nung nagkita na kami, di ba, pumunta na nga ako dun sa boarding house niya kasi sinundo niya na ako. May motor kasi ako nun eh, nagmumotor lang kasi ako. Ang nandun na, siyempre gusto ko nang humalik kasi alam niya na nasa sa text pa lang, sabi na ako gusto ko kitang halikan, ganun, siyempre. Yun na, hinalikan ko,
alam mo na yon, nag L to L na kami. L to L as in lips to lips? Yan na nga. Opo. Tapos siyempre ako mabilis din, tagal din ako hindi naka-girlfriend. Yun. Kasi ano siya medyo may agwat isang taon sa akin. Medyo matanda sa isang taon lang. Yun na nga. Habang hinahalikan ko, siyempre alam mo naman pag gano'n ng halikan, umiinit na kayo. Pero sa loob na kami ng boarding house niya, pero siyempre maliit lang. Wala yung Tapos bata nung- doon, wala yung bata doon. Wala pa, hindi pa nakauwi yun. Gali mga alas 3 ng hapon yata yun. Okay, yung boarding house niya gaano kalaki? Kasing laki ba siya ng parang banyo, Mga ano lang, ganon? mga 3 meters lang siguro. 3 by 3, ganon. Kasya lang yung isang kama, tapos para sa alas lang may CR lang maliit, gano'n lang. Medyo okay naman pala yung size. Tapos nung hinalikan ko na siya, siyempre, alam mo na yun, hawakan mo na yung ilalim para Sandali lang. hinawakan ko na Wait lang. Hello? Yes. Yes. Gusto ko munang itanong, nagsipilyo ka ba bago lahat ng yon? Siyempre, galing ako ng dito sa amin. Siyempre, natural, paligo, lahat. Talagang mabango, ganon. Siyempre naman. Bago ka pumunta dun. Ganyan, preparado ka na yan. Bago ka pumunta doon, nag-shave ka muna, ganon. Nagtabas ka muna. Shield pa lahat, babaw at taas. Malinis talaga, ganon. Oo, siyempre. Tinatanong ko rin siya kung ganun din siya eh. Siyempre, ganun din ako. Bago kami sa text, ganun na nga. Nagtatanungan kayo kung nakapagtabas na kayo parehas, ganon? Oo, siyempre, magsalpo ka na, ubaga, kung sa manok, na kayo, magsabong na. Ganun na kayo nangyayari. Oo. Okay, sige, dalhin mo na kami dun sa pwesto na kung saan pagkatas nyo mag L to L, ano na nangyari sumunod? Sabi mo, humawak ka na sa baba. Baba agad, di man lang dun sa, mga mayon? Diba, ganun na nga, hinawakan ko na. Tapos, pero magaling siya eh. Pero magaling din ako, siyempre. Kumbaga, pareho lang kami magaling. Kaya, yun, tinanggal ko na yung short ko. Pantalon pala, nakapantalon ako nun. Tapos, pinalabas niya yung hotdog ko. Tapos yun, siyempre gusto ko rin na sabi niya, tikman niya talaga yun, pinasubo ko na. Kinain niya na. Wait lang, sandali lang, yet. Opo, Kinain niya yung hotdog. Yung hotdog ba, yet. Yung hotdog ba, hotdog talaga, jumbo hotdog o longganisa lang? hotdog talaga, medyo jumbo. Medyo jumbo. Okay, so kinain niya. Kinain niya. Siyempre, matagal. Kaya ako talaga, pag matagal, siyempre tagal yun eh. May sasabog yun, di ba? Sumabog yung cheese, ganon. Tapos yung malapit na sasabog, alam mo naman kung malapit ka na, alam mo naman talaga. Kahit sa babae, alam naman nila din yun. Yun, hindi ko na pinigilan, nawakan ko ng yung ulo niya. Tapos sumabog na. Kaya pumunta ng CR, yun na. Sandali lang. Sumabog yung cheese sa bibig o sumabog yung cheese sa labas? Sa bibig talaga, sa loob. Siyempre, hinawakan ko eh. So hindi mo pinakawalan, ganon? Oo, siyempre, gigil na gigil eh. Kaya diniin ko rin. Hindi ba siya na-turn off nun? Hindi po. Kasi gusto niya nga eh. Kasi nga, alam ko naman na kahit sa cellphone kami nagkaganyunan eh. Alam ko na ganun naman gagawin niya daw sa akin. Ganun din ako. Kaya, pero hindi ko rin siya na kung sa Ilonggo, hindi ko na sa nabalusan. Ngayon, yung... Wag mo nang sabihin yung mga term na ganyan. Okay na. Opo. Tapos yun na. Kinakabahan ako. Hindi na kami yung kumbaga, ganunin mo din siya. So hindi mo na nakain naman yung tahong. Oo, ganun na. Hindi ko nakain kasi uwi na nga ako eh. Tapos, pero matagal din ako doon. Inabot ako siguro ng mga 1 hour, kwentuhan pa kami. Nag-merenda pa ako kasi may binili akong merenda, ganun.
so hanggang ganun lang. Kinain niya lang yung hotdog, wala na nangyaring kahit ano. Wala na kasi pauwi na ako pero walang nangyari muna na talagang ano na yun. Marami na pag ano na matagal na kami makakilala bumalik palagi na akong pupunta kasi nga yun na nga hinahanap mo na siya. Yun ang nangyayari kami pag ganun pero yung basis na rin doon sa boarding house niya. Pero gusto niya pumunta dito sa bahay noon. Kaya lang busy talaga ako sa trabaho. Ano ba trabaho mo nung time na yun? Isang kontraktor ng bahay, tagagawa. Wow! Di ang galing mo pala talagang magpatayo. Galing ako mag-welding. Welding. Welding ng todo. Opo. Pagkatapos nun, naging jowa mo ba siya talaga ng tunay? I mean, naging... Yung kami noon, inabot kami DJ ng reduction sa cellphone. Siguro inabot kami ng 3 years. Minsan nagbe-break kami, nagagalit. Pero palagi akong pumupunta doon sa kanila hanggang lumipat na sa nang huli ng boarding house. Pero palagi kami nangyayari sa mga boarding house niya. Talagang kayo, mainit kayo sa isa't isa, ganun? Oo, hindi ko rin makalimutan yung nangyayari. Napamahal na rin sa akin noon. Wow. Masasabi mo bang magaling siya? Oo. Ikaw magaling pero ka ba? Ayaw niya magpabuntis. Simple naman po. Hinahanap-hanap niya. Kasi Hinahanap-hanap. jumbo. Siyempre, ano lang yun Segunda jumbo lang Ano? Segunda jumbo. Yun nga, tapos na tagal namin. Pero hindi siya nabuntis ng huli. Ayaw niya Kasi nahirapan daw siya mga anak din. Pero okay lang sa'yo yun? Okay lang. Pero nung huli na talaga, mga inabot na kami, nag-break. Tapos nagnegosyo na siya. Hindi na siya nag-manicure. Kasi siya home service. Pumupunta rin ako doon sa pwesto niya. Kaya lang, yun nga, nagagalit na kasi kaya hindi ko raw dinala dito sa bahay. Kasi nga, gusto niya makita yung papa ko noon. Bakit naman kasi hindi mo siya dinadala sa bahay niyo? Gusto niya talaga sunduin sa kanila pero siyempre malayo kami. Tapos nung huli na nagagalit lagi. Tapos yun nga palagi siyang galit, painitin. Yun na nga, hindi nga kasi yung ugali niyan Kung hindi ka maka-text, nagagalit. Halimbawa, wala kang load o ganun, hindi dapat i-text mo palagi. Ganun talaga siya Pero tinitext ko naman, pero siyempre hindi naman perfect na minsan busy kasi trabaho, pagod ka, makatulog ka na, ganun. Gusto niya tawagan siya, mga ganun siya. Pero yet, anong masasabi mo sa lahat ng mga naging experience mo sa buhay? Siyempre, kabataan mo yun, di ba? Kalakasan mo. Marami akong experience po kasi hindi naman ako sinasabing pinakagwapo no po. Nagdami na kong naging girlfriend pero dalawang textmate ko rin nung na-virgin ko yung isa. Tama na. Okay na yun. Ayan daw po. Meron din dito sa amin. Ganun din. Ang lupit mo naman pala, Yet. Iba ka kasi. Hanggang ngayon ba wala kang asawa? Wala po. Naghahanap po. Naghahanap ka ngayon. Gusto mo bang makahanap tayo ngayon sa TikTok? O sa Facebook? Saan po ako naghanap? Sa Facebook? Sa Messenger ko? Kahit sino lang. Kahit sino lang. Basta mabait. Ano bang requirements mo para sa isang babaeng makakatuluyan? Gusto ko lang sa isang babae, hindi naman ibig sabihin maganda, pero tama lang yung ugali, tapos maintindihin, pagmahal. Tapos yun nga, number 1, malapit sa Panginoon, Maginoo, ganun siya, kasi yun nga importante sa tao. Christian, ganun. Gusto mo yung ganon? Born again po ako nagbago na nga ako, hindi na ako ganon na dating chick boy, ganon. Nagbago ka na ngayon? Oo. Tagal na ako nagbago, pero ibig sabihin, hindi ko nagawain nun. Kumbaga, kung sakaling magkakaroon ka ng jowa ngayon, talagang stick to one ka na, sa kanya ka na lang ganon? Kala ko lang talaga, kasi may mga lupa kami, binabinta ng mga kapatid, ibinta ko rin yung party ko, yung sa akin, tapos patay ako ng bahay. Pag na-plaster ko na may bahay na ako, at saka yung mga pangarap ko rin na makanegosyo or makasasakyan, mga ganun, para maasawa na ako. Ayun naman pala paano ba yan? Kasi po, marami dito sa amin yung mga taga-bundok, pero yung yung tawag niyan, yung sa kanila kasi bilhin mo.
pag pagbahalin mo sila, bilhin mo ng 60,000, mga ganun. Ha? May Ganun talaga ganun? dito. Binabayaran yung babae, ganun? Oo, bayaran mo siya. Mapayag yung mga pamilya. Kaya sabi ko nga pag puro babae yung mga anak nila, marami yung mga pira ng tatay sa kananay. O sige, ganito na lang. Para naman ano natin yung mga kabisyo natin na talagang machat ka, no? Sino na lang kamukha mong artista? May siguro mga sino ngayon yung Spencer Reyes. Spencer Reyes. Yun yung kamukha mong artista. Oo, opo. Okay. Pero Gomez po ako Kasi may mga katsila po kami lahi. Yung lolo ko po. Ganun, mataas yung ilong. Matangkad ka. Hindi, lang ako sa mama ko yung sumunod, maliit ako. 5'1" lang yata ako. Kung di ako nagkakamali, si Bakit Spencer Reyes ay isang dancer na Opo, naging dancer. artista, di ba, nung panahon. Mga kasama to nila Bong Navarro, di ba? Opo. Oo, mga ganung mga edad. Mga konti lang yung nagwat ko rin sa ganung mga Street edad. Boys. Ayan o. Sa panahon ko Ito yung panahon. itsura ni Yet. O, kung gusto nyo na magkaroon ng jowang tulad ni Yet, na pwede kang gawing wet, kasi siya ay may lawet. Sila. Aba, PM nyo lang kami dito sa Love Radio, ha? Ibibigay namin yung, willing ka ba magbigay ng FB mo? Pwede rin. Binaliktad ko lang. Sige. Okay. Yetbo, misbo. Ganon. Ayun, yetbo daw siya. O, sige. Yet. Salamat sa Yes, pagtawag mo, ha? At sana ay... Idol kita, Reggie Roque. Marami akong ina-upload nung nakaraang Friday, di ba? May tumawag sa inyo nung sa sasakyan. Kanina nga, piniplay ko sa mga kaibigan ko yung sa YouTube kasi dinownload ko nga sa YouTube ko. Tapos tagal na kitang listener. Marami na, kasi idol din kita. Thank Kasi you. nga, sabi ko nga sa'yo, ang Love Radio dito, Iloilo, kaibigan ko rin yung DJ, kakilala ko, taga dito rin sa amin. Si Corredor, ginagaya niya rin yung Secret Files mo, di ba? Pag tuwing tanghali sila. Yan. Mga kaibigan natin yung mga yan sa Love Radio Iloilo. Hello kay Miss Babes. Matagal ako sa sa listener ng Love Radio Iloilo kasi yung dati mayroon din sila mga tuwing natawagan paggabi, may mga bakla noon nakalimutan ko nung tumakong Sige na, Yet. Oo. Naintindihan namin yun. Madami ka nang naikwento sa amin. Okay na yun, sapat na yun. Overtime na naman ako. Ang mga Secret Files, kasi lang sa mga karanasan ko mga i-message mo na lang. Tsaka tawag ka na lang sa susunod na Friday. Ito naman, gusto mo pa umabot tayo alas 3 sa madaling araw, kaya lang yung linya niya kasi busy, gano'n, natsambahan ko kanina, kaya may sumasagot, may nagre-reply. Oo, syempre naman. Ang daming tumatawag kasi sa atin. Ikaw ba talaga nagre-reply? Or Malamang. si Boy Pindot? Minsan ako, pero minsan din si Boy Pindot, tinutulungan niya ako kapag naka-ere na ako. Pero syempre, Pwede rin ako ba mangingi ng mo para makachat din ako sa iyo. Palagi ako nakinig sa live mo nung tuwing 3 o'clock. Kaya idol ko lahat kayong mga DJ. Kaya tuwing alas 2 kasi alam mo, may naka-wifi yung motor ko. Tapos yun nga, naka-Radio Philippines ako kasi nga wala ditong signal yung Love Radio Manila. Kasi malayo, di ba? Naka-internet lang lahat ako sa Radio Philippines. Yun ang mahalaga dyan, Yet, mag-download ka na ng Love Radio app para doon muna kami talaga doon muna kami makapakinggan, okay? Yet, tsaka tutog ka lang lagi dito sa Love Radio. Panigurado, sasaya ka talaga, liligaya ka, malay mo magka-jowa ka pa, di ba? Dami nagko-comment nga ngayon sa'yo. Face reveal naman dyan, Yet. O, di ba? Gusto ka na talagang makilala. Kaya lang, hindi ganun naman kasi yung programa natin na matchmaking Hindi po ganun, no? Bibigyan lang namin kayo ng oportunidad na makilala si Yet. Pero, siguro, kabilang stasyon na yun. Pwede rin ako mga love story naman yung mga magaganda kong love story. Marami akong kwento. Sa Secret Files yan, Yet. Anyway, Yet, maraming salamat sa pagtawag mo, ha. Overtime na naman ako dito ngayong gabing ito. Salamat at binigyan mo kami ng glimpse ng nakaraan. Na-interview mo ako. Salamat. Yes, God bless. Bye, Yet. Yes, good evening sa lahat. God bless.
At dyan po natatapos ang ating rated SPG Top Secret ngayong gabi. Paalala lamang po ha, okay lang naman balikan ang mga ganong klaseng karanasan pero hindi na dapat gawin yan sa kasalukuyan, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng natutunan sa iyong nakaraan. Magandang nagbabago tayo sa buhay and always remember to drink moderately. Etong siyet parang nakainom lang no? Charot with the rot. Basta again, reminder lang sa lahat ng mga kabisyo natin nakikinig ngayon, okay lang balikan yung mga ganong klaseng alaala. Huwag lang natin gagawin ulit sa ating kasalukuyan. At sa mga susunod pang mangyayari sa ating buhay, di naman magandang ituro to sa mga mas nakababata sa atin, no? Pero in fairness naman ha, ang sarap din sariwain nung time na meron kang cellphone, tapos yung cellphone mo, di keypad pa, walang camera, tapos nagpapaload ka pa sa tindahan nila Aling Nena, yung mga ganun pakiramdam. Ang mahal-mahal pa nun ng load. Diba? Ang mahal-mahal pa ng SIM card, ang mahal-mahal ng cellphone. Although ngayon, mahal pa rin naman, mahal lahat ng mga bilihin Pero, yung mga laro dati sa cellphone, di ba, Snakes, Space Impact. Nalala mo yun? Tapos yung pala mayroong ganung mga klaseng gawain, no? Nito ko lang narinig yun yung SOP o tinatawag na phone chicks. Feeling ko okay gawin yun basta mag-asawa na kayo, nagmamahalan kayo. Pero hindi siya okay gawin, lalong-lalo na kung merong presence of social media, teknolohiya, digital world. Diba kabisyo? Delikado na sa panahon ngayon. Ma-record ka, boom, viral ka na. Tapos baka yun pa yung ikadahilan para mabalisa ka sa buhay, magkaroon ng stress, anxiety at kung ano-ano pa. And we don't want that to happen to you. Okay? So anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong basa Princess DJ Rakatera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is rated SPG Top Secrets.